Naku, nasa Czech Republic pa rin ho pala itong si Maris Umali at itong si DOJ Secretary Frederick Vida. Ayaw pa kasing aminin itong dalawa na to na gusto lang nilang mamasyal sa Europa. Uwi na kayo, uwi. Wala na dyan si Saldico. Malayo na siya. Nasa Pilipinas pa naman itong si Martin Romualdez at itong si Chis Escudero. Alam naman nila kung sino mastermind. Lahat ng sasabihin ni Saldico, konting pihit na lang kay Martin Romualdez, sasabihin na niya. Di ba siya na lang gipitin natin, kakanta na siya. Di ba pambihira? Uwi na kayo sa Pilipinas para dito kay DOJ Secretary Vida. Sayang ang pera na sambay ng Pilipino dyan. Dito kay Maris Umali, okay lang eh. Di ba? Okay lang kasi ano naman ho yan eh. GMA naman gagastos sa ano niyan, sa travel niyan. Di ba? Ang mga gastusin niya dyan sa Europa. Pero itong grupo nitong si DOJ Secretary Frederick Vida, sambayan ng Pilipinong gumagasta dyan. Kaya hanggat maaari, kung pwede na kayong umuwi sa ladong madaling panahon, uwi na kayo. Dahil wala na dyan si Saldico. Umuwi na siya. Malayo na siya. Nasa ano na siya? Nasa Portugal. Umuwi na siya sa bansa niya. Ayun na nga mga kababayan. Balita ho natin. Ito si Maris Umali. Meron ho siyang bagong report. Nag-umpisa na daw ho yung high level negotiation sa pagpapauwi kay Saldico sa Pilipinas. Nagtungo sila sa Czech Republic. Wala na siya dyan. Kahit anong usap nyo pa dyan sa Czech authorities, wala na siya dyan. Wala na siya sa kustodiya nila. Pambihira talaga. Isang like at isang subscribe. Ako, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join photo, nandyan lang ho sa baba. Umpisahan ho natin ang ating kwentuhan. Ayan, tala kaya, kwentuhan na lang. Para lang naman tayo nagkukwentuhan dito sa PH. Kwentuhan dito sa report ni Maris Umali na kung saan nag-umpisan daw yung high level talks. Tapos segue ho tayo dito kay Attorney Panelo Jr. Ayan mga kapuso, katatapos lamang po ng press conference na isinagawa po ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos. Kaugnay High-level coordinating team. Yung nagpadala sa kanila dyan, yun ang high. Pero pagdating sa coordinating team, walang high dyan. High dito, si Marcos Jr. Pambihira talaga. po dun sa update nila sa kalagayan, sa status at kinaroroonan ni Saldico. Unang-una po sa kinumpirma ni Secretary Vida, matapos nga nilang makapag-usap dun sa kanilang counterparts to sa Czech Republic na Ministry of Justice, ay ang shinare po niya is this disappointing news according to them. Nako. Na wala na dito sa Czech Republic si Saldico. Si Raulo pala kayo eh. Bago pa kayo pumunta dyan, alam nyo nang wala na dyan si Saldico. Pwede naman magpunta sa embahada ng Czech Republic sa Pilipinas, yang si Frederick Vida. Ano gagawin ng Czech government? Itatago nila si Saldico. Hindi ho ganun yun mga kababayan. Di ba? Pwede nilang kahit naman GMA News, dali lang naman yan. Dami nilang connection, kaya nilang gawin yan eh. Dapat ginawa ng GMA, ayaw nyo na si Frederick Vida dyan. Bida-bida yan eh. Kaso, ilinipad pa rin ho itong si Maris Umali. Hindi natin alam kung ano, sa anong kadahilatan. Bakit pa kayo lilipad dyan? Uwi na, madam, uwi na. Ay hindi, ano naman GMA naman gagastos sa inyo dyan eh. Diba? Ayan nyo na si Frederick Vida umuwi. Uwi na. Sabi nyo kay Sir, kay Frederick Vida, uwi na siya dito. Sayang pera na sambay ng Pilipino. Pambira, pwede naman siya pumunta sa embahada ng Czech Republic sa Pilipinas. Meron pang nalalaman na papunta-punta dyan sa Europa. Baka gusto lang mamasyal. At nung tinanong natin kung malaya na ba siya o nakadetain pa siya, ang sagot ni Secretary Vida, malaya na siya. Yes. So, yes, malaya na siya. Bakit? Merong party sa atin na gusto natin siya umuwi. Pero kung uuwi siya nang hahawak sa kanya yung mga adik sa Malacanang, wag na lang. 'Di ba? Baka baluktutin pa naratibo kung sino-sino pagtuturo nitong si Saldico. No, ayaan na lang natin. After 2 years uuwi na. Wag ka masyadong excited. Ito kasi si itong si, ang pangalan ito, itong si tawag dito, itong si Maris Umali, di natin malaman, gusto nyo bang umuwi si Saldico o gusto mo pa mamasyal dyan sa Europa? Kasi pagka umuwi na siya,
Kasi sa susunod, ang susunod na report niyan kay Marcos Jr., ang sasabihin sa kanya, Sir, nasa Paris si Zaldico, nahuli siya doon. Ipapadala ulit si Frederick Pita doon. Oh, baka sakali ang GMA ipapadala ka ulit doon. Kaya kung ako sa iyo, madam, magdesisyon ka na. Gusto mo bang umuwi si Zaldico? Oo, hindi. Tayo ho dito, gusto natin umuwi si Zaldico kung tayo tatanungin. Pero kung ang hahawak, ay sabagay, wala na. Mahirap baka gurgurin siya eh. Pagka kasi ginurgur siya, pwedeng ibuntun ang sisi sa kanya at dito kay Cabral. Hindi, malabong mangyari yun. Kumbaga ngayong mga panahon na to, sinusubukan lang nilang patagalin yung hindi mapipigilan. Pinapatagal lang nila eh. Sa ayaw at sa gusto nila, aabutan nitong issue na to. Pero pinapatagal lang ho nila. Hayaan nyo lang ho mga kababayan, aabot tayo, sa pagpaparusa sa mga magnanakaw na yan. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Hindi raw Ito naman si Maris. Alam mo mangyayari, Maris. Ang mangyayari dito, mag-aal sa balutan ka na. Yung mga damit mo, mga gamit mo, ilalagay mo sa maleta. Tapos uuwi ka ng Pilipinas. Yun ang mangyayari dyan. Ngayon kung hindi mo alam mangyayari dyan, alam ko na talaga gusto mangyari, gusto manatili dyan dahil sabi ni Senator Rodante Marcoleta, masarap daw ngayon ang klima dyan. titigil ang pamahalaan sa kanilang pag-pursue kay Zaldico dahil meron siyang kinakaharap ng mga malversation at graft and corruption cases sa Sandigan Bayan. So lahat pa rin ng legal na paraan ay gagawin nila. Kaugnay na kabilang na rito yung kuha ng red notice from Interpol. Napakahalaga daw niyan kasi ito yung magsisilbing parang arrest warrant niya. Pangalawa, yung UNCAC o United Nations Convention Against Corruption. Ito ay gagawin pa rin nila. At bukod dito ay yung sinasabi raw ng Ministry of Justice na naging kulang ay yung kooperasyon ng ating dalawang police agencies, ng Philippine National Police at ng kanilang police dito sa Czech Republic. So, yun daw ang kailangan nilang gawin na pag-uwi ay kailangan makompleto yung agreement na ito, yung cooperation agreement sa pagitan ng dalawang police para mas Ako, si Zaldico. Alam ko nang nakipag-cooperate na ang administrasyon ni Marcos Jr. sa Czech government, sa Czech Republic, sa Czech Police. Sa tingin niyo ba papasyal pa ako dyan? Sa tingin niyo ba kung meron akong gustong puntahan na kung saan dadaanan ko yung Czech Republic na yan, hindi ko na lang ba iilagan at iikutan? Sige nga. Anak ng Petrang Garapata, ang laki ng Europa. May dahilan kung bakit dyan siya nagpunta. Dahil pagka nagpatalon-talon siya dyan, napakalaki ho ng Europa mga kababayan. Hindi na ho siya mahuhuli. Magpirmi lang siya sa isang lugar dyan sa Europa na kung saan talagang manahimik lang siya dyan sa lugar. Wala akong makakakuha sa kanya dyan. Sulong yung paghanap sa kanya. Nasaan si Zaldico? Hindi alam exactly ni Secretary Vida, pero ang masisiguro lang daw niya ay nasa loob pa rin siya ng Schengen area. Schengen parang pagka sinabi nilang nasa loob pa rin siya ng Schengen area, parang sinabi nilang nasa loob pa rin siya ng NCR, nasa loob pa rin siya ng Region 3. Ganon yun. Alam niyo ba kung gaano kalaki Schengen? Ay, yung mga kababayan nating OFW nagtatrabaho sa Europa, alam nila kung gaano kalaki yung lugar na yan. Diba? Ang laki ho niyan, ilang bansa ho yan. Kumbaga meron ho silang agreement na kung sana borderless na sila. Pagka meron turistang nagpunta sa kanila, pwede silang magpalipat-lipat as long na meron silang Schengen visa kung tawagin. Diba? European Union. EU. Diba? Ang laki ho niyan. Ang dami hong bansa niyan. Nandyan yung Spain, nandyan yung ilang bansa alam ko dyan. Di pa ako nagpunta dyan eh. Pero yan si Banat Bay, nagpunta na dyan eh. Si Bostada, nagpunta na dyan sa Dahig eh. Na masyal sila dyan, di ba? Yeah, malaki ho talaga yung mga kababayan. Nandyan ho yung Hague, Netherlands, yung kinapalulooban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya nakaditina. Di ba? Malaki ho yan. Kaya pagka sinabi mo nga, nasa loob pa rin siya ng Schengen area, nakunto ko pambira.
Lokohan. Hindi rin niya masabi kung nakapag-apply na ito for political asylum. Dahil sa ngayon ay nung nakausap nila yung Ministry of Justice, very limited lang information at kung hanggang doon lang daw yung maaaring maibahagi ng Ministry of Justice, ano pa raw ba ang matatanong? So hindi na rin nila naitanong kung nakapag-apply ba ito sa political asylum. Pero nonetheless, meron pa rin naman daw siyang maiuwi sa Pilipinas at ito ay yung mga Ano yung mga marumi niyang damit? Ano yung mga tsokolate? Ito talaga si Maris Umali. Wag niyo nang, walang hiya kayo talagang, mga tuta kayo ng administrasyon na to. Mantakin mo, dinidepensa niyo si Frederick Bida. Puro kapalpakan na nga ginawa niyo dyan. Tapos walang humpay pa pagdepensa niyo sa kanya. Mahiya ka naman, Maris Umali. Ano pang may uuwi niya? Ano yung mga tsokolating galing Europa? Yung balikbayan box niya? Ang bihira. Aral na kanilang nakuha mula rito sa kanilang karanasan dito sa sitwasyon nga ni Zaldico. Kinonfirm din ni Secretary Vida na noong April 16 noong April 16 na na-accost itong si Zaldico ay kasama niya ang isang driver at yung kanyang anak na si Michael Ko. At ngayon daw ay may leads at least silang pinanghahawakan kung saan siya hahanapin. As to yung mga susunod nilang hakbang, sinabi pa ni Secretary Vida na kumpiyansa siya na talagang maibabalik sa Pilipinas itong si Zaldico. Pero kung within this year ba, hindi siya sigurado. So, yan muna ang malalaki, very crucial information na lumabas mula sa ating pakikipagpanayam sa press conference nga na idinaos ng high-level coordinating team na Administrasyong Marcos. Pero ang sinasabi nila hindi sila titigil sa kanilang pursuit dahil merong mga kaso na kailangang harapin itong si Zaldico sa bansa. Kaya gagawin nila ang lahat ng paraan. Nabanggit lang, idagdag ko lang, na nabanggit kanina na merong 4 na countries na pwedeng lusutan. Ito yung mga borders na pwedeng lusutan via land. Kasi most likely ay via land ang ginawa nitong si Zaldico at hindi sa pamamagitan ng eroplano dahil nga kanselado na ang pasaporte nitong si Zaldico. Lumabas din pala kanina na meron siyang 3 passports pero yung isa expired na at yung isa yung official passport na kanyang ginagamit bilang isang kongresista at yung isa yung canceled na. So definitely lumiliit daw yung mundo talaga o yung maaaring puntahan ni Zaldico sa kanyang kanseladong passport. So with this at hand, kumpiyansa pa rin daw ang pamahalaan na may uuwi, maibabalik sa Pilipinas si Zaldico. Alam na ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ni Secretary Vida, yes, alam na ng Pangulo, pero kung ano ang reaksyon, ano ang pakiramdam. So, fake news si Marcos Jr. Ganun ba yun na Maris Umali? Fake news siya. Kasi hindi naman pala totoong na-detain, nakakulong si Zaldico sa Czech Republic, sa Prague. Nahuli siya, di ba? Yun ang report. Ibig sabihin, fake news siya. Kaya, ito na nga hubang aral dito sa nangyari na to. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasaysayan ng buhay natin. Sa pagiging Pangulo ng Marcos Jr. na to. Wala ho tayong mapapaniwalaan ni isa sa mga salitang lumalabas sa bunganga ng ating presidente ngayong mga panahon na to. Tapos ang usapan. Ng Pangulo kaugnay sa balitang ito, hindi daw niya masasabi. So yun muna, ang pinakasariwang balita. Patuloy ano na ba? Impake na. Ano na, uwi na ha. Uwi na. Sayang yung pera. O dito ho tayo kay Attorney Panelo. Hindi sakop ng Bank Secrecy Law base sa Section 2 po ng RA 1405. Ano ho ba ang inyong masasabi hinggil nga po dito, Attorney? Ang tingin ko dyan is number 1, ang tinitignan po natin ay violation ng Anti-Money Laundering Act. Sa Anti-Money Laundering Act po, wala pong exception. Yung sinasabi po nilang exception sa Bank Secrecy Law, wala po yung exception na yun sa Anti-Money Laundering Act. At pangalawa, doon naman sa exception under the Bank Secrecy Law,
if I remember correctly, ang exception doon is for an impeachment case. And as far as we're concerned, wala pa pong impeachment case dahil nasa Kongreso pa lang ito. Magkakaroon ng impeachment case kapag na-transmit na po ito sa Senado. At ang Senado po ang may kakayahan na or mabibigyan ng exception dito sa bank secrecy law. So, tingin ko po hindi po tama yung argumento nila na sakop ito ng exception ng bank secrecy law. Opo. Sa inyo pong karanasan, attorney, madali lang bang patunayan ang illegal disclosure nga nitong bank records, lalo na kung ito ay ginawa po sa isang congressional hearing? Tingin ko kasi nasa publiko naman po yung isinapubliko po yung buong hearing at klaro naman na walang exception nga sa batas ng pag-disclose nitong mga impormasyon na nakalap ng AMLC. Kaya tingin ko madali lang mapapatunayan ito nila Attorney Danao. Ngayon, ang mas importante dito, Jade and Admar, ay bakit ba bakit ba hindi maganda or pinagbabawal itong disclosure ng mga impormasyon na nakalap ng AMLC. Para sa akin, dito sa konteksto ng impeachment case laban kay VP Sara, napakasama nito kasi alam naman ng AMLC, alam naman ng mga kongresista natin dyan sa House of Representatives, sa House Justice Committee, na yung mga reports ng AMLC ay wala namang saysay na ikumpara or ihambing itong mga datos na ito sa salin ng ikalawang Pangulo dahil misleading nga po yung lalabas na resulta. Halimbawa po yung sinasabi po nilang 6.7 billion. Total transaction value po yan. Hindi po ibig sabihin yan ay meron kang 6.7 billion sa accounts mo pagka may total transaction value ka or total amount na 6.7 billion. Kung paano po yan binubuo ng AMLC, binubuo nila yan gamit yung covered transaction reports, which is automatic pagka may transaction na 500,000 and above, na-report po yan sa AMLC, at saka yung suspicious transactions. Punta po tayo dun sa covered transactions. So, ang magandang example po dyan is isang time deposit. Kunyari po mag-time deposit ka ng 2 million pesos. Ilalagay mo sa time deposit, ang maturity niya 6 months, tapos pagkatapos ng 6 months magkakaroon ng interest. Isang time deposit po na ganun, 8 million agad yung total transaction value. Bakit? Kasi mula doon sa main account mo, maglalabas ka ng 2 million, ipapasok mo doon sa time deposit account mo, nasa pangalan mo din yon. So meron pong makukuha yung AMLA na inflow. So may outflow mula sa main account, may inflow doon sa time deposit account. Para lang ipasok yung 2 million pesos na yun sa time deposit. Pag nag-mature po yun, at the end of 6 months, lalabas po yun sa time deposit account, papasok ulit sa main account. So isa na namang 2 million recording. Tapos, outflow bale to the time deposit account. Tapos, inflow naman to the main account. So, for 2 million investment, ang total transaction value agad, 8 million pesos. Grabe. So, hindi talaga maganda or tama or accurate na basehan itong total transaction value kapag inaalam mo kung magkano ba ang kaperahan ng isang kawani ng gobyerno, for example. Tapos doon naman sa sinasabi nila na inflow minus outflow, meron po silang ganong argumento na sige, hindi accurate or hindi patas na gamitin yung total transaction value. Pero yung inflow minus outflow, magandang sukatan yan. Hindi rin po kasi ang nakuha lang po ng AMLC is mga transactions above 500,000 pesos. Anong ibig sabihin? So, kung may pumasok ang 2 million, pero ginasta mo yung pera in increments less than 500,000 pesos, hindi po yun makikita ng AMLA. So, sa mata ng AMLA, meron kang 2 million pesos, pero in actuality,
naubos mo na yung 2 million pesos, pero ang gastos mo less than 500,000. So hindi po makukuha yun sa outflow. Yun po yung bakit misleading itong paggamit ng AMLC reports para ihambing doon sa salin ng ikalawang Pangulo. Kumbaga, attorney, hindi ito sapat na ebidensya para maghinala ka na may unexplained wealth na ang Vice Presidente kasi kailangan pa talagang himayin. Hindi pa ito, baga premature pa para ilabas mo na sapat na ebidensya na ito laban sa pangalawang Pangulo. Para sa akin, hindi lang premature, pero how do you call this? It's not a proper tool to determine unexplained wealth. Kasi kung ihahambing mo, ang SALN kasi, Jade, yung SALN kasi it's a statement of assets, liabilities, and net worth. Ililista mo yung mga ari-arian mo kasama na yung pera mo sa bangko as of a certain date, specifically December 31 of every year. So, yung December 31 of 2025, pwedeng kumita ka ng 10 milyong piso sa 2025. May pumasok na 10 milyong piso sa'yo. Pero pwedeng nagastos mo ng 10 million pesos by December 31, 2025. So sa SALN mo, hindi mo dedeklara yung pumasok na pera. Diba? Kasi baka nagastos mo na by December 31, 2025. So para ihambing siya sa isang sa mga reports na ang report ay labas-pasok, hindi po apples to oranges, hindi magandang gamiting basehan. At hindi ko lang po papangunahan yung impeachment defense team, pero ang alam po natin ay meron din po silang ebidensya na magpapatunay na hindi dapat, kasi may 6.7 billion po na sinasabing lumabas-pasok sa accounts po nila, di ba? Mukhang meron po silang ebidensyang magpapatunay na hindi po 6.7 billion ang pumasok at lumabas dyan sa mga accounts na yan. Opo. At sa madaling salita, attorney, kung may discrepancy man ang isang opisyal ng gobyerno sa kanyang SALN o itong sa kanyang AMLAC data, hindi automatic na ebidensya ng dishonesty ng graph o ng korupsyon. Oo, lalo na dun sa paraan kung paano prinisenta ng AMLC. Kasi yung prepare niyang summary na pilit ginagamit ngayon laban kay VP Sara, napaka-misleading po nun. At yung AMLC na po mismo, nung 2017 pa lang, nung sinubukang gamitin ito ni former Senator Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte, naglabas na po sila ng official statement noon nung 2017 na talagang misleading po gamitin yung credit and debit totals dahil hindi po talaga yun nagpapatunay ng wealth or ng kaperahan mo sa bangko. Opo, kung mapapatunayan, attorney, na may paglabag nga itong mga opisyal na kinasuhan ni Attorney Mans Carpio, ano po yung posibleng criminal liability po? May kulong po yun. Meron pong kaparusahan niya na kulong. Tapos kung hindi po tayo nagkakamali, meron din po yung disqualification from public service. Yes. Pabigat po yan. Paano po yung mga kongresista na kasama po sa mga kinasuhan? Sila ho ba ay makukulong din? O kung napatunayan po na tama yung teorya, yung legal theory at mukhang merong cooperation or participation itong mga kongresista dito sa paglabas ng impormasyon na to, makakatulang po sila ng guilty dito sa violation ng Anti-Money Laundering Act. Pero hindi ho ba sila protektado ng immunity, parliamentary immunity, attorney, sa ganitong kaso? Tingin ko po hindi po pasok to sa qualified immunity ng mga kongresista dahil ang pinoprotektahan po nun ay free speech. Yung mga sinasabi mong opinion tungkol sa current affairs sa ibang tao, 'di ba?
Pero ito pong pagsiwalat nitong mga misleading AMLC reports, tingin ko po hindi po sakop yan. At makikita po natin, no, yung BIR commissioner, nanindigan po siya na hindi pwedeng ilabas yung tax returns nung mag-asawa or nung law office ba ni Attorney Mans Carpio. At kaya hindi nabuksan, at least nung nakaraang linggo. So, meron po talagang pananagutan eh. Kasi kung yung BIR commissioner ay tingin po niya ay may exception or wala naman pong liability, edi sana binigay niya na last week. Pero nanindigan po siya na ayon sa batas, hindi po pwede isiwalat publicly itong mga dokumentong ito. Po. Bago ko ipasok kay Partner Agmar, so may epekto ho ba itong kasong ito sa isinasagawang impeachment proceedings ng Kamara? Kaya ba nitong pahintuin o pahinain ang mga kaso laban sa Vice President? Yung paghihinto, tingin ko hindi mangyayari yun. Kasi ang criminal complaint, hindi naman yan makakapaghinto ng impeachment proceeding. Kagaya nung pagka-file natin ng perjury complaint laban kay Madriaga, hindi naman po yun yung objective nun. Diba? Pero ang epekto po nun is maganda pong malaman ng kung ano po yung ginagawa ng ating gobyerno, ginagawa po ng mga kongresista dyan sa House Justice Committee para diinin si VP Sara. So gumagawa sila ng mga hakbang na labag sa batas, na misleading, mapanlin lang, para lang gumawa ng naratibo na itong si VP Sara ay kesyo nagnakaw sa bayan o ano man. Pero kampiyansa po tayo na sa patas na labanan na sana ay maranasan ng kampo ni VP Sara sa Senado ay mapapatunayan na kabalbalan lahat ng ito. Yo! Attorney, magandang umaga. Si Ayos. Agmar po ito. Yung sinasabi po ng depensa ng mga kongresista na Republic Act number 1405 na Section 2, sinasabi dito, pwedeng busisiin maliban na lang kung merong impeachment. Una, si Attorney Carpio ay hindi naman subject ng impeachment. At maging yung saklaw, yung period po na mula 2005 hanggang sa kasalukuyan, yun po ay kabilang sa binusisi. So may butas pa rin doon sa kanilang pagrarason po, Attorney. Yes, I mean, yung SAL-ends or yung back records before the Vice President was an impeachable officer, mukhang outside the scope nga yan, although sinasabi nila they're showing it for purposes of showing a pattern on the part of the Vice President. Pero sa akin, mas mahalaga is, hindi naman po sila impeachment court para magkaroon ng exception na ganyan. At saka mas mahalaga, hindi ko lang alam kung pati bank secrecy violation ay final laban sa kanila. Pero yung Anti-Money Laundering Act kasi, wala nang exception yan. And ako... Attorney, balik tayo. Doon po sa sinasabi na kabilang si Mans Carpio, Attorney Mans Carpio na ipatatawag, yun din po ay questionable kasi hindi rin siya subject ng pwede bang tumawag ang Kamara na kahit sino na hindi subject po ng impeachment po, Attorney? Meron bang ganong sinabi ang Kamara, Admar, na ipapatawag daw si Attorney Mans Carpio? Yun ang naririnig po natin, Attorney. At so, kung sakaling ipatawag ito, maaari ba? Well, tandaan po natin na yung impeachment defense team, yung buong jurisdiction po ng Kamara or ng House Justice Committee dito sa impeachment ay kino-question po nila sa Korte Suprema, kasama na yung power nito na mag-issue ng subpoena at to compel the attendance of witnesses. So tingin ko doon pa lang meron ng question agad doon. Yeah. So yun po ang tingin natin doon. Opo. And dito naman po sa side ni Vice President Sara Duterte, meron po ba kayong napapabalita na maging siya ay magko-question din
or sapat na po yung naging hakbang din ng legal team niya sa impeachment dito or magdadagdag pa ba? Ano po ang nababalitaan niyo po, Attorney? Pinagkaaralan namin sa ngayon kung ano yung mga pwedeng actions to be taken by the Vice President. Tapos kapag tapos naming pag-aralan to, magre-recommenda kami. Tapos kasama na nga dito, inaaral namin itong violation ng Anti-Money Laundering Act dahil so far, sa pag-aaral namin, mukhang walang exception talaga dito. At i-reiterate ko lang yung sinabi ko kanina, nung una hindi ko masyadong maintindihan kung bakit, kunyari may exception ng bank secrecy law, for example. Pero itong Anti-Money Laundering Act, walang exception. Pero ngayon, dito sa konteksto ng impeachment at doon sa hearing last Wednesday, nakita ko na po yung kahalagahan kung bakit walang exception para dito sa Anti-Money Laundering Council reports or information. Kasi nakita po natin na mapanlin lang talaga kapag ang ginamit na batayan para mag-imbestiga or para may patunayan ng quote-unquote unexplained wealth, napakapanlin lang po gamitin po mga covered transaction reports at suspicion transaction reports. In fact, so napaliwanag ko na po yung covered transaction reports kanina. Doon naman sa suspicious transaction reports, at kung hindi po tayo nagkakamali, sinabi na po ni Attorney Michael Poa doon sa press briefing nila noong Huwebes na kaya lang nagkaroon ng suspicious transaction reports ay dahil dito sa mga Quadcom hearings, dito sa mga hearings ng Kongreso tungkol sa confidential funds. Yun po yung pagka meron kasing balita na ang isang government official ay involved in anomalies or corruption, kailangan pong i-report ng bangko lahat po ng transaction ng government official na yun. So, kaya po nagkaroon ng suspicious transaction report, batay dito sa briefing ni Attorney Poa, is because nagkaroon itong mga Quadcom hearing on confidential funds. So in other words, gawa-gawa din po lang ng mga kalaban sa politika ni VP Sara yung basis kung bakit napilitan itong mga bangko na mag-report ng suspicious transaction report. Hindi po dahil may illegal activity na ginawa doon sa transaction or mukhang kahinala yung transaction, kundi dahil napabalita na itong si VP Sara ay involved dito sa pagnakaw di umano ng confidential funds. So in other words, gawa-gawa lang din po ito na patayan. Opo, Attorney, sa inyo pong paniniwala at opinion, ano po kaya ang dahilan kung bakit hindi na lang dumulog sa korte ito sila para masaklaw na, di ba? Sa utos lang naman ng korte, maaaring ilabas itong transaksyon na ito. Ito'y dahil ba sa tingin ninyo mahina yung kanilang mga argumento at hindi tatanggapin ng korte? Kaya dito na lang sa impeachment proceeding nila sinisingit, Attorney? Tingin ko, kaya nila dinaan dyan sa House Justice Committee dahil kontrolado nila yung House Justice Committee. Kaya nilang palabasin dyan kung anong gusto nilang palabasin. Yung naratibo na gusto nila, malalabas nila dyan sa House Justice Committee. Sa korte, hindi po papasa yun. Diba? Kontrolado ng judge. Kaya, hindi po nila dinaan sa tamang proseso. At ang isa pa dyan is yung proceeding sa korte, hindi naman yan po isinasa publiko. Kaya hindi nila magagampanan yung pakay nila, hindi nila magagawa yung pakay nila na siraan si VP Sara kung nasa korte. Opo, yung sinasabi pa ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo, Attorney, sa halip na mag-file ng kaso, dapat sagutin na lang para matigil na at linawin na punto por punto daw. Magagawa naman po yun ni VP Sara sa Senado. Wala naman pong problema doon. Kasi parado na po yung isip ng House Justice Committee. Bago pa man magsimula itong mga hearings na to, alam natin na si gusto VP. talaga nilang siraan itong si VP Sara, tuluyan siyang ma-impeach. Kaya wala pong punto na harapin sila doon. At saka
maganda yung punto na sinabi ni Attorney Poa nung isang gabi sa isang interview niya sa isang ibang institution. Hindi rin po sila binibigyan ng mga dokumento na pinapresenta sa House Justice Committee bago ito ilabas doon sa mga hearing. So kahit na mag-attend si VP Sara, walang patas or sapat na pagkakataon na aralin tong mga dokumento para makapagtanong during the hearing at para makusisa itong mga dokumentong to at itong mga witness na to. So, ano pang punto? Kung aapihin ka lang doon, hindi ka pagbibigyan ng patas na oportunidad na questionin yung mga quote-unquote ebidensya laban sa iyo, ano pa ang punto? At maaari din ho itong magamit ng kampo ng pangalawang Pangulo, attorney, na mga ebidensya laban po sa House of Representatives kung kukwestiyonin nga itong impeachment proceedings sa Supreme Court o babagagan na attorney. Tama yan. So sana yung mga petitioner na nag-file ng petitions for certiorari and prohibition, sinusubaybayan nila yung impeachment proceedings para madagdagan nila yung mga basehan kung bakit unconstitutional itong ginagawa ng Kongreso. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan. Ayun na nga ho mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.